So, eto mga sangkay, may nadiskubre po tayo. Kaya pala ayaw ng mga DDS ng 20 pesos na bigas ni Pangulong Bongbong Marcos dahil mayroon pala talagang world class na bigas ang mga DDS. At eto mga sangkay, ipapakita po natin ang pangmalakasang bigas ng mga DDS. Hello guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Kamusta po mga kababayan, mga solid sangkay? Ito nga pag-uusapan natin ngayon, ang pangmalakasang isa pong golden rice ng mga DDS. Naku, magugulat kayo dito mga sangkay. Napakasarap po nito. Ngayon, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, guys, tayo po ay road to 2 million subscribers na. At kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay ngayon, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? So ngayon mga sangkay, ito yung pangmalakasang bigas ng mga DDS na talaga nga namang bibilib kayo. Ito po ay golden rice ng mga DDS, mga sangkay na bigas. Panoorin po natin. Ang mga bukbok sa bigas na ito na hawak ni Agriculture Secretary Manny Piñol. Pwede ba bang sain? Yes. Ano? Pwede ba bang kainin? Yes. Bata pa ako, kumakain na kami ng bigas. Yan po si Manny Piñol, para po sa inyong kaalaman. Siya po yung secretary mga sangkay ng DA before. Panahon po ni Tatay Digong ito. At dito niya pinakita mga sangkay ang golden rice ng mga DDS. Panurin po natin ang dire-diretso. At hanapin po natin mamaya mga sangkay yung original na video na ito. Ito lang, na may bukbok. Hindi ko lang alam kung yan ang dahilan kung bakit hindi ako tumangkad. Pero sigurado, buhay ako. Hinugasan ito ng ilang beses ng kalihim hanggang sa humiwalay ang mga bukbok. Sa pangalang hugas, meron pa rin nakalutang na bukbok. Ayan, no? Nakalutang na bukbok. So, hugasan na natin yan. Pati sa kamay ko may bukbok. Pati dami ng tubig na dapat ilagay ay ipinakita rin ng kalihim. Yan po, di ba? Dati mga sangkay, ganyan po ang bigas. May bukbok. Mayroon pang mga kakaunting, ano ba tawag doon? Parang kuto siya mga sangkay na nariyan. Kuto sa bigas. Pag ginanyan mo yung kamay mo, dapat yung tubig nandito lang. So, yan, tamang sukat ng tubig. Uy, may bukbok pa. Pero pwede na. 3 piraso, okay na yan. May lasa ng konting bigas. Okay, so isahin nyo to. Pagkaraan ng ilang minuto, luto na ang binukbok na kanin. At sa live telecast ng UNTV News noong Biyernes ay ipinakita ni Secretary Piñol sa publiko ang pagkain nito, pati na ng galunggong. Ito po yung kanin na Ang lupit, no? Ganyan pong klaseng bigas, mga sangkay, ang gustong-gusto ng mga DDS. Kaya pala ayaw nila sa bigas ngayon ng 20 pesos na wala pong bukbok. Kasi ngayon, ang NFA rice, wala na pong bukbok ang bigas eh. Hindi po katulad dati, mga sangkay. Ngayon, hanapin po natin yung original video nito. Ayan, nakita po natin. So, tingnan po natin. Papakita po natin yung golden rice nitong mga DDS. Secretary, magandang hapon sa iyo, Ray. Attorney Reggie, good afternoon. Alam niyo ang pinakamainit na issue ngayon, and this has been the source of disinformation and misinformation. Ang issue rito ay yung ba daw bigas na ginapangan ng bukbok. Ay pwede pang kainin. Pwede. Kanina pinakita po natin kung paano huhugasan. Yan. Tingnan nyo mga sangkay. Nakikita nyo ba yung itsura ng bigas? Ng mga nagustong-gusto ng mga DDS before, panahon po yan ni Tatay Digong. May bukbok, kitang-kita nyo mga sangkay, oh. Hindi po yan nakakadiri. Yan po ay bahagi ng golden rice ng mga DDS. Sobrang lupet mga sangkay, kitang-kita nyo na. Oh, may mga lumulutang pang itim-itim mga sangkay. Yan po yung mga bukbok at may mga kasamang kuto ng bigas. Paano isasaing? Tapos na po, luto na po. Yan, oh. Tingnan nyo mabuti. Alawa, yun daw bang galunggong? Grabe. Ganyang kalupit, mga sangkay.
Ganyan po katindi yung bigas na gusto ng mga kaibigan po nating DDS. Talagang matatakam kayo eh. Masasabi niyong ang sarap-sarap ng bigas na ito. Galunggong ay may formalin. Ang sagot ng BIFAR, wala. We Grabe, tingnan nyo oh. Nakita nyo ba yan mga sangkay? Ang daming itim-itim. tests, 5 test. Negative lahat sa formalin yung mga galunggong. But ito, hindi ko alam kung imported na galunggong to. Mukhang hindi naman Grabe, tingnan nyo oh. singkit yung mata. Mukhang local na galunggong to. Pero ngayon, papakita ko sa inyo. Because kanina may video tayo nung pagsaing. Ito ako po mismo nagsaing nito, no, para malaman nyo na si Manny Piñol po ay anak ng magsasaka at marunong magsaing. Ihawakan lang at baka mahulog. Ito po yung kanin kanina na hinugasan natin na mayroong bukbok. In fact, may bukbok pa ito. Diba? Ayan na, mga sangkay. Kakainin na yung golden rice. Yung malungkot na bukbok na naghahanap ng kaibigan. Ito po ay 6 years ago. Ayan, mga sangkay, makikita nyo naman. Panahon po ito ni Tatay Digong. Kanina. Ito po yung kanin na may bukbok. Yan po dati yung NFA, para po sa inyong kaalaman. Yung bigas, mayroon pong bukbok. Pero masarap po yan para sa mga DDS. Yan ang masarap para sa kanila. Kaya nga, ayaw nila ngayon ng bigas na 20 pesos ni PBBM. Kasi nga po, walang bukbok eh. Walang kuto. Kaya sabi nila, wag yan. Kakainin nyo, hindi yan pang tao. Ito yung pang tao. Pakita ko sa inyo. Oh, kinain. Galunggong may formalin. Oh, ngayon kinain po ni Secretary Piñol at that time. At ulitin ko mga sangkay, ito pong klase yung bigas dati. Ayan, makikita po ninyo, dami pong nakalutang dyan, pare ko eh. Ayan oh. Yan po yung bigas dati sa NFA. Ngayon, sabi pa nga po ng isang congressman nagsalita, it was under the Duterte government that we saw imported rice shipments infested with bukbok. When her father's appointed Agriculture Secretary Manny Piñol oversaw rice importation. Panahon po ni Tatay Digong mga sangkay, ganitong sitwasyon. Actually ngayon sobrang mura po ng bigas. Pero may lang ako mga sangkay, may reklamo po talaga ako. Sana magawan po ng parmamaraan ni PBBM na maturuan ng leksyon itong mga traders, mga negosyante na bumabarat po. Binabarat po kasi yung palay ng mga magsasaka, pambihira. Ginagawa pong 14 pesos per kilo, anak ng tokwa. Kaya yung iba mga sangkay, nag-hold muna, nilagay po muna na kanilang mga bodega at ayaw nilang ibenta kasi nga, pambihira, luging-lugi sila, 14 pesos. Pambihira, ang tagal ng proseso ng pag-aani ng palay, tapos ganun lang ang mangyayari. Ngayon, tingnan po natin, ito naman yung bigas. Kung noon, may bukbok, ito na yung bigas ngayon, mga sangkay sa NFA. Bago ibenta sa Visayas sa Huwebes, ipinakita ng Department of Agriculture ang mga bigas na mabibili sa kalagang 20 pesos kada kilo. Sinaing din yan at tinikman. Sinaing at tinikman, parehas po kay Manny Piñol. Nakatutok si Bernadette Reyes. Bago simulan sa unang araw, Oh, kita nyo mga sangkay, wala nang bukbok. Yan yung ayaw po ng mga DDS kasi hindi nga daw yan masarap. Kasi yung mas masarap, yung may bukbok kagaya po nung panahon ni Tatay Digong. ng bayo ang bentahan ng 20 Oh, ayan, no, makikita nyo. Malinis na malinis. Wala pong bukbok. pesos per kilo na bigas sa Eastern, Western at Central Visayas, ipinakita ng Department of Agriculture o DA ang itsura ng bigas na mabibili. Ito yung itsura ng bigas na ibebenta sa publiko sa halagang 20 pesos kada kilo. Lulutuin Mura, niya no? ngayon dito para malaman natin kung ano ang itsura ng bigas kapag nasaing na. Walang amoy, walang kakaibang lasa, pero may mga kaunting imperfections, gaya ng maaaring hindi na gaanong maputi at mas maraming basag na butil. Guys, alam nyo, magandang senyales yan. Ito ha, magandang senyales. Ibig sabihin kasi, yung bigas na yan, bakit hindi ganong kaputi? Kasi nga, bagong ani. Yan po ay mas masarap pa mga sangkay sa mga imported na bigas. Bagong ani po yan. Kasi ako, magsasaka po yung mga magulang ko. Kahit ako naman mga sangkay, alam din po natin magtanim ng palay.
At kapag anihan po talaga, tapos nilalagay na po dun sa rice processing, pag makita mo yung bigas, ganito yung kulay. At saka hindi na po namin hinuhugasan gaano yan kasi mawawala po yung sarap at yung amoy ng bigas. Ngayon, makikita nyo may mga kakaunting butil, mga sangkay ng bigas, yung palay. Ibig sabihin lamang po niyan, bagong ani. Preskong-presko po yung bigas. Inasabi ko sa inyo mga sangkay, kapag natikman nyo yung mga bagong ani, hindi nyo na aasamin na bumili ng mga imported rice. Dahil sobrang sasarap po niyan mga sangkay. This is basically the 29 and the 33. So it's the same rice. Kaya nga yung sinasabi nila na pangit ito. Kaya ayaw ko nang banggitin yung sinabi ng ating isang political leader. Kasi ayaw ko nang palakihin yung issue. It's the same rice. So kita naman nyo, everybody's buying it and everybody's consuming it. 40 kilos kada buwan ang limit kada pamilya sa Visayas at mga LGUs. Kita nyo? Walang bukbok guys. Ganyan po mga sangkay yung bigas na 20 pesos ni PBBM na hanggang ngayon ay nagpapatuloy. O di ba nakikita nyo mga sangkay, parang normal na lamang po yung bentahan ng 20 pesos na bigas. Hindi na siya bago. Bukas rin ito para sa lahat. 30 kilos naman ang limit bawat pamilya sa kadiwa para sa vulnerable sectors. Sa May 2, ibibenta na rin yan sa mga kadiwa centers. Again, yan po yung bigas mga sangkay. Tinikman pa po yan. Tinikman pa po yan ng DA, Secretary. Department of Ayan, oh. Agriculture just had to do. That's amid criticism the grains the DA is about to... Sarap niyan guys, kasi bagong ani. Kasi ang rollout ngayon mga sangkay ng NFA, bumibili po talaga sila sa mga magsasaka. Maswerte po yung mga nabibilhan ng mga magsasaka. Kasi hindi po sila nababarat ng gobyerno. Pero kawawa dyan yung mga, ang bumibili, yung mga traders, mga palay. Binabarat po sila. So ngayon, ang pagkakaalam ko, action ng PBBM. At pag-uusapan po natin yan sa next vlog. So again guys, ito po yung gustong-gusto ng mga DDS. Ito po yung golden rice nila noon mga sangkay na gusto nilang kainin yung may bukbok at mayroon pong mga pumipitik-pitik na mga kuto ng bigas. Kasi sa panahon ni PBBM, ito na yung bigas mga sangkay, mas maayos po siya. Ayan po mga sangkay. Sinaing pa nga po yan. Ayan o. Wala na pong bukbok yan. Mas masarap pong bigas. Diba? So ano po ang inyong opinion sa pangmalakasan at golden rice ng mga DDS? Ayan po. Comment down below. Masarap niyan guys, diba? Tanungin nyo pa yung mga DDS. Anyway, may YouTube channel tayo, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Nag-iingat po ang lahat. God bless everyone.